Hello Libra. So ito yung update sa iyong ano no sa iyong persons or update sa iyong love life. So titingnan natin kung sino yung persons na nag-iisip sa iyo. Sana napanood niyo na po ang previous natin ng March. Ang inyong March po no ready na. Sana po napanood na ninyo ang inyong reading. So titingnan natin who's this person at anong mensahe niya sa iyo. Ayan. May tawag. Someone is expressing his love towards you, Libra. A message of love na iniisip ka niya, no? Gusto niyang ipaaram sa iyo na mahal ka niya. Expect ang love call sa persons na to. Wow naman, love call daw. Tell us more. Oh, he's making a healthy choices when it comes sa love at sa kanyang buhay. No, ang taong ito inaalagaan niya rin ang sarili niya. He's trying to be very happy also. No? Person's trying to be happy. Pero lately may argument kayo o may konting ipagkakaunawaan. Masaya naman siya being single. Some of you naman, no, someone is very happy na magkaibigan kayong dalawa. No? Parang is actually single at the moment, no, na just making friends ang persons na to. Happy, single at the moment siya, making friends, maybe isa ka rin sa friends na ano niya, pero I don't know if this is someone expressing love towards you, no, Libra? Tell us, oh my God, there's a date coming, meeting someone new. Some of you is makikilala nyo pa lang ito, no? Baka hindi nyo pa siya kilala. At pero siguro, uh, magpa kaibigan mo na nga ito. Maybe parang nag-start kayo being online friends or sabihin natin nakakausap mo na siya. Pero wala pang formality ang inyong relation. And I think makakamit ka rin ng isang isang tao na naka-wear ng suit, parang sabihin natin office ano 'to, it could be also office mate mo, 'no? Baka sa katrabaho mo na mukhang mag-a-ask ng date sa'yo, 'no? That is someone, a person who's thinking of you also. Someone will ask you a date, could be also na naka-ano siya 'no, naka-coat and tie, it could be office mate mo rin ang nag-iisip sa'yo at parang nag-iisip na i-date ka. Oh, ini-stalk ka niya. Baka nga office mate mo 'to 'no, habang nagtatrabaho kayo tinitignan ka niya 'no? Watching, looking at you, stalking at the, 'no, parang spy ka. Person is spying on you. Tignan naman natin ang ano, sorry po, tignan na kung ano yung pang-mensahe ng spirit guide sa'yo, update sa iyong love life. Parang meron akong nakikitang LGBT energy din, 'no, medyo connected dito, at parang may LGBT energy tayong nakikita para sa'yo rin. Same sex, oh, paano ba natin pa po? Tell us more. Wedding ring, wow.
Parang soul connections kayo na, parang ano, soul connections kayo. It's gonna be an everlasting relation. Expect, Mag-expect ng love call sa kanya, no? Wala eh. Wedding ring ka dyan. The wedding ring, someone is proposing. Ang persons na to magpro-propose sa'yo, no? Libra. You have a new beginning dito. So, ang persons din na to, parang new beginning ka rin niya. Parang may nakikita din ako na some of your exes also is thinking of you rito. Na ang relationship is parang nag-end kayong dalawa but he's still thinking of you. Malamang expressing love, someone again. So, dalawa na to, no? Love call dito, to, that someone is expressing another love to you, message of love, thinking of you, informing you. Could be yung ito, nag-aas ng second chance. Or this could be a new persons na magde-date sa'yo, na mag-express ng love sa'yo, medyo mabilisan ang dat. So, tignan natin ang pa tayo. What else? Mirroring each other, self-reflection, introspections, inner wounds. Parang ano siya, no? Nagre-reflect siya, tinitingnan kung ano yung, kung nangyari sa inyong relationship. Pilit niya rin inuunawa yung tinitingnan niya kung sa kanya rin nagsimula ang problema. Pero, merong nagbigay ka ng boundaries sa persons. Itan mo, Brinik, wanted to have another second chance. So, let's see now kung anong feeling at feelings, actions, intentions, behavior, kung anong blockage sa inyong person, sa inyong dalawa. Okay, para po ito kay Libra. Ang ganda, no? May makaka-receive ka ng love call, someone na mag-express ng love niya sa'yo. Love message, kung ano yung nararamdaman niya. So, hindi naman po ito para sa lahat, just take what resonate po, no? So, let's see. So, ang feelings ng persons na to kay Libra. Feelings ng persons na to kay Libra. Persons na to. Ten of Swords. The Fool. Five of Swords. Away din. Parang this is win at all costs. Ang gusto niya rito is parang rock to bottom na siya. Kahit ano, gusto niya mag-take a flip sa inyo. Feeling Five of Swords, gusto pa niyang mapanalo at win all costs. Basta mapanalo ka niya, makabalik ka lang sa kanya ulit. Kahit may masaktan, parang ganon ang Five of Swords. Nine of Pentacles. Of Cups. So, ang feelings niya sa'yo dito, napaka ano, no? Kaya sa utak niya medyo masyadong mabigat na parang done with the past at gusto magsimula uli. Pero may mataas na ego tayong nakikita. So, ano yung nararamdaman niya sa'yo? Dito natin makikita yung internal state niya, halo-halong pain at pilit na mag-move on. So, ang Ten of Swords dito,
Ramdam niya na sagad na or he feels defeated or sabihin natin exhausted siya. He feels na natalo siya. Baka pakiramdam niya na parang wala nang itatagal ang sitwasyon niyo dati. Or nasaktan siya ng husto. This is too much hurt. Nagre-represent nga ito sa rock to bottom. Yung feeling niya na parang wala na. So, kung may nakikita ka meron kang full dito, despite ng pain, gusto niya ng fresh start. Sabihin natin, he feels like taking a leap of faith. Sabihin nito yung parang it's bahala na energy, no? Gusto niyang kalimutan ang bigat at mga sumubok. Parang gusto niyang kalimutan ang bigat at mag-try again sa'yo. Sumubok ulit. Kahit hindi siya sigurado sa dulo, no? Kahit medyo alam niyang may danger. But he wanted to try it again. Yan nga yung taking the leap of faith sa'yo. Ang Five of Swords, ayun nga, may halong conflict or pride tayong nakikita dito. Feeling niya kailangan niyang manalo sa mga argument. Or feeling niya na may win-loss dynamic sa pagitan niyo. No, medyo unhealthy ang mindset na ito kasi iniisip niya kung sino ang lamang, kung sino ang panalo. No? So, may Nine of Pentacles ka naman dito. Bilang individual, no, nakikita kanya na o sabi natin o gusto niyang maging parang ganito, maging independent o nakikita kanya na independent at happy na mag-isa. So there's a respect for your worth, but it also shows that he or she, babae man o lalaki, no, is focused on their own self-sufficiency din at the moment right now, no. Ang Ace of Cups naman na nandito sa ilalim ng lahat ng gulong nangyayari sa inyo, no? May bagong ano, may bagong bugso ng emosyon siya rito. May feelings pa rin at may nakikita tayong isang spark pa rin sa kanya. At may deep emotional offer na gusto niyang ilabas sa'yo. He wanted to offer more. O gusto niyang talagang a new beginning with you. No? So, tignan natin nga ang next actions para tuluyan natin. Six of Cups. The Magician. Ito ang action niya sa'yo, nak, no? The Empress. Three of Cups. And the Knight of Swords. So, ang kanyang action side dito, makikita mo, medyo impulsive kasi nga dito sa Knight of Swords. At parang pilit niyang kinakalimutan ang nakaraan because nakataob ang Six of Cups nang lumabas. So imbis na mag-reminisce siya sa, pwede rin sabihin na ito, imbis na mag-reminisce siya sa nakaraan. Or sabihin natin na mag-reminisce siya sa good old days. Parang he or she, no, wants to stop living in the past. Parang ayaw niyang mamuhay na mayroon pa rin multo ng nakaraan. So, ang persons mo is trying to cut the nostalgic ties para mag-move forward siya. No? Para mag-move forward. So, ang magician dito, gagamitin niya ang lahat ng tools niya na para ma-manifest ang gusto niya. No? And he will take initiative din dito, hindi siya yung mag-iintay lang. Gagawa siya ng paraan para mangyari ang gusto niya. No? So, ang Empress dito, dito ang Empress, parang itatrato ka niya o ang itatrato niya ang sitwasyon sa nurturing energy. Either ng actions niya sa'yo, papakita niya na he will treat you sa nurturing energy na kumbaga choice niya na maging creative at mapagbigay na next na kikikilos niya sa'yo. Very attractive, abundant actions ang ipapakita niyang actions sa'yo sa susunod. No? And the Three of Cups, maghahanap siya ng reconciliation. This is a card of reconciliations and celebrations also. Pwedeng gayain ka sa isang event or group hangout o sabihin natin a light-hearted meeting para mais ang tensions ninyong dalawa. No?
And then the Knight of Swords dito. Dito magiging mabilis ang kilos. No, expect a sudden message or sabihin natin kukomprontahin ka niya. Sabihin din natin kakaripa siya ng takbo papunta sa iyo or he will rush in with truth or words, no? Pero watch out kasi baka medyo tactless or masyadong mabilis ang dating kung parang magugulat ka. No, hindi mo ini-expect na andiyan na siya, andiyan na yung mga text niya sa'yo, hindi ka na bini-breadcrumb, daing niya ng mga message sa'yo na very sweet at very nurturing energy ang ipapakita niya sa'yo, and expect some invitation also, baka i-date ka niya, kaya may mga date tayo nakikita, no? Sinasabing date. So, ano yung nakakahadlang ba sa inyong relationship? Tignan nga natin. Knight of Cups. Bakit ito ang blockage? Nakikita Knight of Cups dito. Three of Swords. And then Four of Cups. So, parang hindi ano no, hindi magandang daloy, hindi magandang parang ang blockage is hindi swabe ang daloy, no? So, ang Knight of Cups masyadong pang sabihin natin, itong Knight of Cups masyado pang idealistic of moody. Pwede ang blockage ay ang pagiging in love with idea of love. Parang in love with the idea of love, parang ganon. Pero kulang ang commitment. O kaya naman pabago-bago ng emosyon din. No? So ito yung blockage, at isa pang blockage is ang Three of Swords. May active heartbreak o betrayal pang hindi naghihilom. So yung something sabihin natin may mga third party involved din. May sugat pa sa puso sa sabihin natin still hurting. Ito yung nakakaharang sa inyo para maging fully open kayo sa isa't isa, no? At ang isa pang blockage ang Four of Cups dito, ito yung sinasabing apathy o pagiging deadma. Minsan may tendency na mag-focus sa kung ano ang wala, no? Kaya hindi napapansin ang opportunity na nasa harap nyo. Kumbaga, kung bakit hindi nyo napapansin ang isa't isa. One of you might be feeling bored also or emotionally injured pa rin or emotionally uninspired pa rin, no? Dahil nga iniisip pa rin siguro ang nakaraan, ang heartbreak na yan or ang inyong disappointment, ang inyong agreement, ang disagreement o ang mga nakaraan pa, no? Still na pero gusto niya na mag-move on na eh. No? Parang gusto niya na rin mag-move on, let go ang the past. Pero ang Four of Cups dito, no, parehas, sabihin natin, ang blockage sa relationship na to, hindi nyo nakikita yung binibigay nyo sa isa't isa. Parang, so nakikita natin may naglalarong ego o pataasan. No? So, let's get some advice. Advice? Two of Cups. Ayan, mag-date-date lang kayo. There's a Two of Cups there. No? Queen of Swords, maayos na pag-uusap din, no? Be clear at be objective kayo dapat, no? This is also ang two of cups, this is also ano no, sabihin natin soul connections. You got the strength. You might be dealing with Leo also. So I've been seeing the sign here, yeah, lahat ng sign andito. No? Libra, earth sign, fire fire sign, not much. Parang lang sa action talaga, walang fire sign tayong nakikita dito. Kulang, meron. Itong ano, fire sign, the Fool, Aries card. So, konting kulang kayo sa kilos, panay salita lang siguro. No? So, yan ang naobserbahan ko dito sa card na to. Maski may mga resources kayo, maski capable kayo na ayusin ang relationship na to, siguro nauuwi sa sagutan. Ito rin siguro ang Knight of Swords, harsh words siguro kayo kung mag-usap, medyo masasakit na salita rin siguro, nakakatikim persons mo sa'yo o siya o ikaw, nasasaktan ka rin sa sinasabi niya. No? So, ang advice dito, anong dapat mong gawin? How to handle this chaotic energy. No? Mag-focus kayo sa partnership. Ito yung and balance dapat. So, humanap ka ng common ground. Work on mutual respect dapat dito. Kung hindi pa kayo
kung hindi pa kayo pantay, hindi ito magwo-workout kasi. So, dapat maging balanse kayo. Ito nga yung dapat give and take energy kayo, no? Pakinggan nyo ang isa, parang ganun ang ina-advise sa'yo. And the Queen of Swords dito, be clear at objective din kayo. Huwag pairalin ang sobrang emosyon. Set your boundaries din at maging matalino sa pakikipag-usap. Maging maging intelligent and making decisions. And sabihin ang katotohanan and be honest to each other. Speak your truth without being mean. Sabihin mo yung nararamdaman mo na hindi mo siya rin masasaktan o hindi mo rin maano ang ego niya, no? Or sabihin natin, speak your truth without being mean, but don't be pushover din, no? Huwag mo masyadong i-push. Okay? So, andito ang strength sa'yo. Ang advice pa rito, practice patience and self-control. So, hindi kailangan ang dahas o away, no? Sometimes i-control your impulses and handle these situations with grace and inner fortitude na mahinahon, no? Hindi yung kailangan na tataasan ng boses, hindi kailangan yung magiging aggressive, ipupush mo siya masyado. Parang kulang kayo sa pag-uusap ng maayos at ang pagbabalanse, no, ng inyong relationship. So, may gusto siyang simulan sa'yo dito. So nakikita ko dito, may gusto siyang simulan dahil may Ace of Cups nga rito. Itong Ace of Cups nandito sa feeling niya at may Fool, no? At itong Fool, maski hindi niya na alam kung ano pang resulta, basta susugod siya, gusto niyang simulan uli, he wants some new beginning, no? Pero may bit-bit siyang pride or sabihin natin sakit because this Five of Swords is a pride also, sabihin natin. At Three of Swords, may sakit pa rin siyang nararamdaman siguro, no? Dito sa Three of Swords na to. Kasi ito nga yung nagiging blockage ninyo. Siguro masakit din ang salitaan ninyo, ang argumento ninyo dati, no? Kikilos siya dito ng mabilis. Itong Knight of Swords, kaya niyang kumilos ng mabilis. O ganyan siya lagi siguro, pabigla-bigla rin ang kilos niya kung bakit hindi kayo nagkakaunawaan when it comes sa sa pag-uusap ng maayos. Kasi in-advise sa inyo, speak the truth, mag-usap ng mahinahon, hindi kailangan maging mean sa isa't isa, no? So kino-connect ko lang po ang card, no? So kikilo siya ng mabilis pero para siguro magkaroon kayo ng maayos o magkaroon kayo ng reconciliations na come back together. Pero kailangan mo maging matatag at be logic ka, being the Queen of Swords, para hindi ka uli masaktan din, no? So, para mas madali nating maunawaan din, no? Dahil ang Knight of Swords is nandito, ito yung may dalang bilis at diretsong energy, no? So, ang maaring maging vibe o mismong sasabihin niya sa'yo kapag nagparamdam na siya. Kasi this is no? Bigla ang pag-uusap. Ayan, baka nga magulat ka, no? Very sweet, sweet na siya. Dati sweetik, ngayon sweet na siya. Makipag-usap sa'yo, malambing na, no? Ang posibleng nakikita natin magkakaroon may nakikita kong confrontations is coming. Kasi ang Knight of Swords hindi ayaw ng paligoy-ligoy, no? Minsan, dahil ito yung sa sobrang bilis nakakalimutan niyang maging sweet. Dahil mas importante sa kanya na mailabas ang nasa isip. No, halimbawa, sabihin natin, ang confrontation na sasabihin niya, gusto ko lang malaman mo na pagod na ako sa laro. No? Parang mga ganyang, ganyang mga tema. Parang direct to the point, parang ganon. Ayaw niya, kumbaga, kumbaga sasabihin niya sa'yo na wag na natin pag-usapan ng nakaraan kasi may Six of Cups in reverse dito eh. Kumbaga, yan maaring sabihin niya sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na pagod na ako sa laro o sa hindi natin pagkakaunawaan, malamang yan ang sabihin sa'yo.
Halimbawa 'no, sabihin niya, "Ayoko ng pag-usapan ng ating nakaraan. Mahalaga yung gawin natin ngayon." Parang ganyan sasabihin so, sasabihin niya pa dahil may Ace of Cups 'no, "Alam kong may nararamdaman pa ako sa'yo at gusto kong ayusin ito para parang parang ano 'no, parang magician." Sasabihin niyan siguro sa'yo, "Mag-usap tayo ng harapan, mag-date tayo." 'Yan ang mga estilo ng Knight of Swords 'no, "Move on from the past." Parang 'yan sasabihin. So, ano naman ang dapat mong abangan na dynamic dito 'no? So, puwedeng sabihin natin may sudden message 'no, so na darating sa'yo, puwedeng bigla na lang siyang magte-text nga o tumawag ng hindi mo inaasahan. Basta out of the blue ang dating nito. Kahit may Ace of Cups na feelings ka pa rito, Libra 'no, ang paraan ng pagsasalita niya ay parang nakikipagdebate 'no, o nagpapaliwanag ng logic. So, huwag ka rin mabibigla kung medyo matigas ang tono niya 'no, kasi ang Knight of ano, urgency 'to, eh, mabilisan 'no, ang Knight of Swords. Parang nagmamadali siya 'no, yung parang gusto niya ng sagot mo, action kaagad. Wants an answer right away. Wala ng paligoy-ligoy, 'no, parang gano'n. So, paano mo ito sagutin? So, ang advice na nakikita ko how to deal dito sa Knight of Swords 'no, dahil ang advice sa'yo maging Queen of Swords ka naman. Ang ganda 'no? 'Yan, ano fully equipped kayo sa ano niyo, sa inyong komprontasyon na susunod na komprontasyon. So, 'wag kang magpa-overwhelm, okey? Kahit mabilis ang pasok niya, manatiling kalmado ka 'no? 'Di mo kailangang sumabay sa bilis niya, okey? You need to be ano, to be calm dito kasi nga itong strength. So, kailangan clear boundaries 'no, kung may sasabihin siya kung may sasabihin siya na hindi mo gusto, sabihin mo ng direkta, pero hindi galit. Kasi ano ano na rin siya, para matigas na rin tono niya, ganyan ang nakikita natin sa Knight of Swords energy ng persons mo, ikaw naman is Queen of Swords. Kung may sasabihin siyang hindi mo gusto, sabihin mo ng direkta, pero hindi galit, kalmado dapat 'no. Halimbawa, sabihin mo sa kanya, "I appreciate your honesty, but let's talk about this properly without rushing. Huwag mo akong madaliin." Parang gano'n. So, check the balance kasi andito ang Two of Cups. Siguraduhin na ang inaalok niyang reconciliations dahil nga siguradong reconciliations ang aalokin nito, eh. Three of Cups kasi andito 'no. Ay, ito yung may kasamang respeto at pagkakapantay-pantay, okay? So, ayan, kinompleto natin 'yan 'no. So, fully equipped ka na harapin ang Knight of Swords mo sa oras ng pagdating niya, sa oras ng date ninyo. Pero some of you, hindi ko sinasabi lahat ganito ang iyong sitwasyon, just take what resonates sa inyo. So, kuha pa tayo ng guidance 'no, what's the message, ano pang message? Ayan, mag-flirt ka rin, parang medyo flirty energy ang ipakita mo rin. Do flirty, smile, smile 'no? And then, stay optimistic daw. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring your romance. Ayan, tatandaan mo 'yan 'no, 'yan mga guide sa'yo. And express your love. Go ahead daw, express your love na nag-aalala ka pa rin sa kanya, mahal mo pa rin siya. Some of you, hindi ito siguro sa lahat ng sitwasyon, parang nakikita ko maraming sitwasyon tayong nakikita dito na involved. So, some of you na-express your love daw sa persons na 'yan at mag-flirt ka raw halimbawa may makikipag-date, kumbaga pagkausap mo siya, medyo ingitin mo yung mata mo, parang gano'n 'no, ayan. So, some of you want some children na. Your love life is being affected by children. Some of you nagsasama, medyo ang persons mo siguro gusto na magka-baby, 'no? At puwede rin sabihin natin, "Wow, I think this is your soulmate." Yes, this is your soulmate daw. Some of you, itong ka-date niyo 'no, maaring soulmate niyo 'yan at ang persons niyo ngayon is your soulmate 'no, siya na rin siguro ang makaka-last mo, 'no? Forgive and learn something from the past daw dito. Patawarin daw, forgive and learning. As you release and heal. 'Pag yun nga, heal the past, ayan 'no, Six of Cups 'no, in reverse, talagang i-heal ang past, talagang i-le-let go rin ang past. Ang persons mo is 'yan din, ready rin i-let go ang mga past. Kaya dumating siya sa'yo na Knight of 'no. So,
As you release the heal the past, you experience more love in your present moment. Ayan, so rini-remind din sa'yo na ang persons mo, willing siyang i-let go ang the past. So ikaw din, may forgive and learning energy dito. Mas kung i-release mo daw at i-let go ang the past, mas lalo ka pa raw makakaano ng love sa kanya at the present moment. Kasi nga tinanggal mo na yung nakandyan sa lugar na yan, sa puso mo. Yung emotional baggage mo tinanggal mo na. Halimbawa, base nito, 'di ba? No, pag tinanggal mo na, kumbaga tanggalin mo na yung nakaraan kasi itong persons na parating sa ang persons na gusto mo, no, mas pupunan niya 'yan, no, para may espasyo siya na ilagdagdagan ang emotional actions niya sa intentions at feelings niya sa So you need to let go of the past para mas maganda ang inyong love life din, no? Ayan, sana nagustuhan mong ating Libra, and pengi naman po ng like and hype, and pa-subscribe na rin po ang mga hindi pa po nagsusubscribe. Marami rin pong salamat sa patuloy niyong suporta sa Happy Angel Read. Thank you so much po, and God bless. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck,